Isang matinding babala para sa lahat ng mga OFW at sa mga pamilyang may mahal sa buhay sa abroad. Huwag kayong basta maniniwala, huwag kayong papayag na matuldukan ang kwento ng inyong mahal sa buhay sa pamamagitan lang ng isang pirasong papel na galing sa banyagang hospital. Dahil alam nyo ba na may isang OFW ngayon na hindi man viral sa inyong mga newsfeed, pero ang kanyang sinapit ay sapat na para yanigin ang buong bansa. Ipinalabas itong namatay sa sakit, pero ang katotohanan na pilit pinagtatakpan ng doktor sa Saudi ay lumabas, pati sistema pala ng ibang bansa ay nakipagsabwatan para pagtakpan ang kanilang lahi. Yung agency po dito sa Pilipinas ang kumontak po sa amin na sinabi patay na daw po yung pamangkin. Sa ulo? Parang namagalaw po yung utak. Siya si Emalyn Simoy, 37 taong gulang, tubong Malabon, isang anak na puno ng pangarap na nakipagsapalaran sa Jeddah, Saudi Arabia bilang kasambahay. Pero ang pangarap na buhay na uwi sa malamig na bangkay dahil sa mga among malupit, walang puso, walang konsensya at pilit pang pinagtatakpan ang katotohanan na akala ba nila na basta lang tanggapin ng pamilya ni Emalyn ang resulta na galing sa bansa nila. Talagang nakakaawa ang sinapit nitong ating kabayan sa kamay ng kanyang mga amo. Ayon kasi sa sumbong ng pamilya kay Kaagapay Kabong Concha, ang kaagapay ng mga OFWs, noong buwan ng Pebrero, ibinalita raw sa kanila na namatay daw si Emalyn sa sakit. At ang sabi sa medical report mula Saudi, isang natural death, walang foul play, walang laban, walang gulo, kinuha lang daw ng tadhana. Pero ang kutob ng isang ina na isa ring OFW ay hindi mapatahimik. Duda ang ina na baka may ginawa sa kanyang anak. Durog na durog ang kanyang puso. Isang buwan siyang namighati. Isang buwang tinitiis ng pamilya ni Emalyn ang sakit. Hindi sila mapakali. Nasakit lang ang kumuha sa buhay ng kanilang mahal sa buhay. Makalipas ang isang buwan, Marso ng kasalukuyan, dumating ang labi ni Emalyn. Hindi nag-aksaya ng panahon ang pamilya. Ipina-autopsy si Emalyn at dito nawasak ang katotohanan na halos gumuho ang mundo ng pamilya ni Emalyn. Dahil nang ilabas ng mga doktor ang autopsy result, hindi sakit, hindi lagnat, hindi stroke ang nakasulat sa papel, kundi homicide, ang sanhi ng pagkamatay. Dito nyo makikita ang nakakapanlumong panluloko sa ating mga kababayan dahil ang resulta ng autopsy dito sa Pilipinas ay taliwas na taliwas sa resulta na inilabas ng doktor sa Jeddah, Saudi Arabia. Isang matinding hampas ang tumama sa ulo ni Emalyn, nabasag ang bungo, na sanhi ng kanyang pagkamatay na tanging isang halimaw lamang ang makakagawa. Paanong nangyari iyon? Isang lisensyadong ospital sa Saudi Arabia ang nagsabi, natural death. Isang doktor sa Jeddah ang pumirma sa papel at nanindigan sakit ang ikinamatay ni Emalyn. Pero ang ebidensya rito sa ating bansa ay hindi nagsisinungaling. Dito nyo makikita mga kababayan kung gaano kahalaga na huwag tayong basta-basta maniniwala. Kung hindi nila pina-autopsy, kung hindi sila nagpursige, baka nakalibing na ngayon si Emalyn na hindi natin alam ang katotohanan na siya ay pinaslang at mababaon sa limot ang krimeng ito. Kaya't sumisigaw ng hustisya ang pamilya ngayon ni Emalyn. Sumisigaw sila dahil niloko sila. Sumisigaw sila dahil pinatay ang kanilang mahal sa buhay sa paraang hindi mo maatim na isipin. Isang buwang burol, isang buwang pait at isang buwang panlilinglang mula sa doktor sa Jeddah. Kaya magsilbi itong babala. Huwag basta maniniwala. Ang buhay ng ating mga OFW ay hindi basura na pwedeng itapon at gawan lang ng kwento. Narito pakinggan po natin ang buong video. Magandang hapon po sa inyo lahat. Assalamualaikum. Nagulat po ako yung OFW na binanggit ko sa inyo na umuwi na patay nga. Hindi po pala naililibing. Hanggang ngayon po, nandito pa, nakabulol pa. From March 17 hanggang ngayon po, nandito pa, nakabulol ang ating OFW. Ito pong nasa likod ko ay mismo ang OFW na umuwi. Umuwi po ito nung second week ng March dahil namatay po siya nung February. Okay? Ngayon, doon po sa medical report na binigay sa pamilya ng OFW, sinabi lang siya na at siya ay namatay po sa sakit. Pero sa medical report na ginawa po nila sa mga police dito, lumalabas po na may po nangyari hindi maganda sa OFW. Ito po ang kanyang kapatid po, saka kanyang tiyahin. Ate, lapit ka na konti.
Ate, ano po pangalan? Evangeline Simoy. Okay. Yung, ano ang pangalan ng worker, nung patid mo? Evangeline Simoy. Ano trabaho niya sa Saudi? Kadam. Kadama. Okay, mag-ilan taon na siya sa Saudi? Yung bago po, 1 year pa lang po siya din sa bagong employer. Pero matagal na po siya pabalik sa since 2000. Ah, okay. Ano po ba ang unang dumating sa iyong balita nung siya nangyari? Actually, sinabi sa amin patay na. Hindi po namin nalaman na nasa ICU sa hospital. Ah, Tumawag po yung agency. okay. Tumawag po yung agency sa kanya na yun nga po kasi busy siya. Tapos nasa ano naman po ako, nasa malayo din sa Pangasinan. Kaya nung tumawag po yung agency yun, sinabi po nila na may nangyari hindi maganda sa pamangkin ko. At yun nga po, patay na nga daw po. Labit ka. Wala po silang sinabi na na hospital. Ang sabi, nasa ICU. Labit ka ng hotel, hindi marinig, baka hindi marinig. So, ang sinabi sa inyo, patay na po yung worker. Yung agency po dito sa Pilipinas ang kumontak po sa amin na sinabi patay na daw po yung pamangkin namin. So, okay kita? Wala po siyang sinabi sa amin na na-hospital po siya eh. Nung nakausap ko po siya, sabi niya na may sakit nga daw po siya. Pero ano po yun eh, February 3, nung time na yun. Tapos sabi ko po sa kanya, ano bang nangyari sa'yo? Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya may sakit ako, pero sabi niya, pinapa-hospital daw po siya ng, ano niya, ng employer. Tapos sabi po niya, pero okay na pagka sabi niya gano'n. February 3 po yun. Yun ang last na usapan namin. Okay. Ate, sabi mo sa akin, pag uwi ng bangkay rito, ano po uno niyong ginawa? Ano po, niretso po siya sa funerary after sa service. Okay. Tapos yun na po, nag-request po ako agad ng autopsy. Autopsy. Okay. Sama-sama pina-autopsy mo. Sa Rosewood Funeral po, dito sa Malabon din. Tapos, nung nalaman mo yung autopsy, ano po ang nalaman mo? Kinagulat mo? Ayun nga po, kasi yung sabi sa amin na may sakit. Tapos lumabas po sa autopsy niya, homicidal po yun. Ano po nakitang tama ng palid mo? Actually, kahit na po hindi pa-autopsy kasi ang dami na pong pasa talaga eh. Saan na ito? Ang kabila po ng braso. Okay. Tapos yun, yung nakalagay po doon, yun nga po. Ano ang pinaka fatal blow kaya po namatay yung palid mo? Sa ulo daw po. Tama Sa- po sa ulo? Tama po sa ulo. Tama sa ulo. Hemorrhage. Saka parang namagalaw po yung utak. Kaya yun namatay. Autopsy report mo na mananalagay na homicide. Homicide. Nag-email na din po ako namin sa sa DMW. Saka nagpunta na din po ako sa office nila dyan sa Ortigas. No, kailan? Bago na siya mauwi, nung 16. Pero nung lumabas yung resulta, hindi ka pa pong sabi? Nag-email din po ako ulit sa kanila po. Tapos meron nga po, pinasa ko po lahat ng yung sa bruises na po na picture tsaka yung sa autopsy report. Wala po silang reply. Kahit hanggang ngayon nag-message po ako sa kanila, walang reply. So, ibig sabihin na sa lahat, ako lang yung tumagot. Opo, kayo po ang mabilis na tumagot talaga. Nalulungkot naman ako. So, sige, ating iparating ito sa DMW kay Attorney Hans Katak. Siya po ang ating secretary of migrant workers para po malaman niya yung nangyari sa inyo. Then sa OWA, atin po nga paparting ito sa ating administrator. Baka sakali punta ako dito para po madalaw yung worker na to. Ano po ang nararamdaman mo sa nangyari? Na hindi pala ganun yung pagmatay nila. Ang dami po kasi pangarap ng ate ko para sa amin. Saka napalungot ko. Lolo po namin. Yun nga po. Justice lang po. Ang gusto namin para sa ate ko. Ano ang sasabihin mo sa ating MWO at labi ka na wala? Kung anong gusto mo sabihin sa kanya?
sa ating administrator sa sekretary ng ating DFW. Yun, sana po matulungan niyo po kami para po makamit yung justice po para po sa pagkamatay ng anak. Ate, bakit po inabot ng isang buwan? Bakit po hindi pa rin nililibing ang kapatid mo? Kasi bukod po sa hinintay pa po yung mama namin, medyo nagkakaroon po ng Pera? sakit. Magkano gasto ito? Isang buwan na po siya nakaburo. Oo nga, isang buwan na nga eh. Magkano binibayad nyo nito? Yung dito libre naman po sa Burodan kaso po kasi yung pagpapaturok ng ano sa kanya gamot, libre po. Okay. So, yun sa libingan, Wala pa po. Pero ang ano daw po, nasa 33K po. Yung sa clinic po kasi siya. sige. Lalapit tayo sa ating DMW at saka the OWA para ilapit yung mga problema ninyo, ha? Ayan. So, mga kababayan, ang nanay po niya ay isa ring OFW sa Jeddah. Anong trabaho ng nanay mo nun? Same din po siya. Kadama, okay. Kadama po sa Jeddah, ang nanay po niya ay humingi po ng tulong sa akin para po sa kanyang anak na may namatay nang hindi po niya alam na siya ay pinatay. Dahil nga po sa lumabas sa medical report sa Saudi, pneumonia yung kinamatay ng kanyang kapatid. Pero lumalabas sa autopsy dito na meron palang ginawa na hindi maganda doon sa kanyang kapatid. Kaya po siya ay namatay. Maging silbing aral ito sa iba pa nating mga OFW. Kasi first time ito sa akin, sa site ko, na isang OFW umuwi ng kanyang kinamatay pala ay hindi po yung nakalagay doon sa American report. Dito nyo makikita mga kababayan kung gaano kahalaga na huwag tayong basta-basta maniniwala kung hindi nila pinautopsy, kung hindi sila nagpursige. Baka nakalibing na ngayon si Emalyn nang hindi natin alam ang katotohanan na siya ay pinaslang at mababaon sa limot ang krimeng ito.